privilege speech yun, itong si Senator Rodante Marcoleta ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Kaugnay doon sa ilinabas na video nitong si dating Speaker Martin Romualdez na kung sakaling siya ang gawing scapegoat ng administrasyon dito sa issue ng mga anomalyang flood control, hindi ho siya babaksak ng mag-isa. Kung inyong napansin, bigla na naman hong tumahimik ang usapin kaugnay doon sa mga mastermind dyan sa issue ng mga anomalyang flood control project. Pagka ho kasi meron nang nagbabanta kagaya nitong si Zaldico, 'di ba? Talagang matindi ang kagustuhan nilang mapauwi siya. Pero noong nagsalita na siya, noong naglabas na ho siya ng kanyang mga video sa kanyang official Facebook page, bigla na hong kumambyo ang administrasyon. Kasi ang fall guy noong mga panahon na yon, di ba, sinasabi ni Zaldico, siya ang gustong gawing poster boy ng anti-corruption campaign ng Marcos administration. Mamaya ho, bababaran ho natin ang privilege speech na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta. Dito sa video na to, pag-uusapan din ho natin ang pinaka-latest na speech nitong si Marcos Jr. na kung saan itong si DILG Secretary John Vic Remulla pa mismo ang nagpakilala sa kanya. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin itong ang mga punto de vista nitong si Marcos Jr. Tapos, sesegue na ho tayo dito sa privilege speech. Napakalupit na privilege speech nitong si Senator Rodante Marcoleta. Game! Nakakita lang ng Pangulo, may nanapalakpak nyo. Nako! Mga kaibigan, ikakagal ako. May dala ba silang ayuda, Brad, ha? May dala ba silang ayuda? May lagay na ba sa yan? Hindi, joke lang. Hindi, nasanay kasi ako dito kay John Vic. Di ba, nung governor pa siya, pagka merong nagdadala ng ayuda sa Cavite, di ba? Ang unang opening salvo niya, sa akin yan, di ba? Gumaganon yan eh. Di ba? Pakilala sa inyo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Nako. His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos. Palakpakan. Ba't dito mayo yung mga estudyante? Estudyante ba man? Mga benepisyaryo ng mga bigas na ipamimigay, grabe naman yung branding ng administrasyon. Akala mo naman sila yung namigay ng mga galing sa pera nila, yung mga mga bigas na yan. Di ba? Galing sa pera na sa bayan ng Pilipino yan, dapat nakalagay dyan, hindi yung logo ni Marcos Jr. na bagong Pilipinas. Dapat ang nakalagay dyan, from Filipino people. Di ba? Talagang Marcos Jr. na to. Okay. Pagka medyo hindi ho natin nagustuhan ng mga punto de vista ni Bangag dito, sisegwin na ho tayo kagad doon sa video ni Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan ho muna, ito yung pinaka-latest public appearance itong si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Yeah. Maraming salamat sa ating buting secretary ng DILG, Secretary. Teka, yung bang pagkakilala sa iyo dito, Governor Pogi, napunta rin sa secretary. So si Secretary Pogi, sabi ko, nung nagkakampanya kami minsan, sabi ko, pambira, dito lang sa Cavite, yung governor, ang panlaban niya sa kampanya niya dahil Pogi daw siya. Totoo naman. Anong ko sa mga babae? Mayor Ferrer, ang ating mga kongresista, Governor Remulla, at siyempre, ang mga beneficiary natin, lalong-lalo na ang mga barangay officials na nandito ngayon, barangay officials ng Gentry, at yung ating mga iba pang beneficiary, mga magiging presidential scholar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po kami dahil meron tayo inilulunsad na programa, dalawang klaseng programa. Yung isa po ang tinatawag na manggagaling sa LGSF. Ito po yung nakikita ninyo na bawat yung meron pa ibang karatula doon. Bawat bayan makikinabang. Yun po, ito po ang ibig sabihin. Ang LGSF po ay Local Government Support Fund. Ngunit sa nakakaraan, hindi po nagagamit ito masyado. At kung saan napupunta yung pondong yan. Kaya ako po ay laki, ang tawag ko sa sarili ko, laking local government po ako dahil siyam na taon ako naging governor. Akala ko laki sa nakaw, pambihira. Laki sa local government pala. Sorry, akala ko laki sa nakaw.
Di ba? Tawag nila dati dyan kay Marcos Jr., laki sanakaw eh. Oh. Laking local government pala. ng Ilocos Norte, Ayan. nakita ko po ang paano magpatakbo pagka sa mga provincial level, sa mga municipal level. Ang problema ho dito, baka nakita niya lang, ha? Hindi niya ho ginaya. Ano ba nakita mo? Anong laking local government ka? Nakita mo kung paano magnakaw. Kaya yung ngayon, yan ang ginagawa mo. Hanggat sa barangay. Kaya po, sabi ko, siguro panahon na gamitin natin sa tama yung LGSF. Yan po ang pondo na nasa national government. Ang ginawa po namin ay lahat ng probinsya, lahat ng lungsod, lahat ng mga bayan ay kukuha po tayo dun sa pondong yan at ipinamimigay natin sa ating mga local government officials. Kasama doon sa programang yon, hindi lang po, siyempre yung pondo ibinababa natin sa local government officials, ngunit meron din kaming counting condition na kailangan kasama doon ang pagbigay ng mga 10 kilo na sako ng bigas sa mga lahat na nangangailangan. Yan pong listahan kung sino ang mabibigyan, sino ang matutulungan dito sa tigsa 10 kilo na sakong bigas ay kinukuha po namin sa ating mga local government officials, sa mga barangay official, Yan. sa mga Nako, nasasabid si Bangag. Pambihira. Huwag nyo kasi masyadong pagsalitain. Napapagod din naman yan. Kaya kayo. sa mga governor. Tuloy. Ano sabi ni Amy Marcos? Di umano ha. Baka sabihin, galing sa akin. Hindi galing sa akin. Galing kay Amy Marcos. Di umano, labas-masok daw sa hospital yun. Di ba? Pinagsasalitaan nyo ng matagal, baka biglang mapagod yan. Di ba? Siyempre concerned tayo. Presidente natin yan eh. Mahirap na, baka may mangyaring masama dyan. Huwag masyadong pagurin. Sino pa ba ang mas nakakaalam sa kalusugan nitong si Marcos Jr. maliban sa kanyang kapatid na si Amy Marcos? Para alam po namin kung sino ang dapat makatanggap nito. Yan. At kailangan po nyo malaman, ano hindi ba? lang po minsanan ito. Naku po. Itong 10 kilo na bigas Naku. ay magbibigay kami 6 na beses kada taon. Bawat 2 6 na kilo. Anak ng toko, 2 salangan lang yan eh. Magbibigay kayo 5 beses kada taon. Ano yun? 5 kilong bigas, 2 salangan lang yan. Sa isang medium size na pamilya, 'di ba? Lalo na yung mabibigat ang trabaho ng mga magulang. Maraming kinakain na kanin yan. 'Di ba? 5 kilong bigas silang 2 araw. Tapos magbibigay kayo 5 beses sa loob ng isang taon. Palakpakan ho natin. Yan ang, kung tawagin ho natin yung servisyo na yan, ay serbisyong Bangag. buwan may 10 kilo ng bigas. Yan. Para naman matiyak natin ang food supply ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ang gamit namin dito sa LGSF. At yung isa pang programa, yung nanggaling naman sa ibang pondo, Socio-Civic Program Fund, SCPF. Ito po ay ginamit naman namin para bigay sa mga barangay. At yung binibigay po natin, kagaya na napaliwanag, yung pong checking binigay ko sa ating... Aray mo. Base sa aking nakikita ito, totally different topic na ho ito dito sa mga kabangagan ni Marcos Jr. Nag-scroll ho kasi tayo. Tinitingnan natin ang template. Ano to, kaya rin kayo dyan, ha? Nag-mini trial pa kayo. Si Congressman Ege Erice, I will not attend. Nako, naloko na. Ito pa naman hinihintay ko magtanong tapos di ka mag-a-attend. Kung Ege naman, ano ba yan? Kasi pagka hindi nag-attend, automatic na ho yun. Hindi kulang na boto na yan para sa impeachment. Marcos Jr., may kalalagyan ka sa administration, walang yaka. May kalalagyan ka talaga. 2 bagay lang yan. Kusa kang pumunta ng Hawaii o makukulong ka sa Pilipinas. Ganun lang ho naman yung mga kababayan. Sino mastermind sa mga maanumalyang flood control project? Yang mama na yan. Di ba? Yang mama na yan ang mastermind. Wala na hong iba pa.
At ang ating ini-aim dito, kaya lang natin gusto maging presidente si VP Sara kasi wala ho siyang bagahe. Hindi ho siya hawak sa leeg ng mga oligarko. Kung sakaling maging presidente siya, anak na Petrang Garapata, sigurado, yung mga magnanakaw na yan. Basta Marcos magnanakaw, tapos ang usapan ha. Kahit yung Amy Marcos yan, lahat ho ng Marcos. Basta Marcos. Ano na yan, kumbaga sa pangalan nila, Marcos magnanakaw, kasunod na ho yan ng apelido nila. Hindi ho talaga mapagkakatiwalaan kahit kailan. Tapos ABC ang at usapan. saka kay Mayor, yan po ay para sa bawat barangay, makapagbigay po tayo ng 200 piso. 200,000 piso. Ang 200,000 piso na yon, meron kaming hinihingi sa mga barangay official na kalahati nun, 100,000 piso doon sa barangay ay ibigay sa mga gagawing presidential scholar. Tigda 20,000 piso ang bigay sa bawat scholar, kaya't bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. Kaya po ito dahil napakahalaga po na meron tayo magandang training ng ating mga kabataan, na may maganda silang pinag-aralan at para pagkatapos ng pagkapanahon na kami, lilipas din kami. Kaya pag kailangan makaredy na kayo para pagsunod ninyo. Kayo magpapatakbo ng Pilipinas. Nako. Kaya we have to... Magpapatakbo o magnanakaw? Pambihira, wala ka namang pinatakbo eh. Pinatakbo mo lang yung mga unprogram appropriation. Pinatakbo mo yung pagbibenta ng ginto. Pinatakbo mo yung pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Wala kang bansang pinatakbo, Brad. Meron kang bansang pinabaksak. Lang nga to, loloko pa tayo. Mga susunod daw magpapatakbo sa Pilipinas. Wala akong pinatakbo eh, pinabagsak meron. Magkano palitan ng piso sa dolyar? 62, magsi-63 na. Lang nga ka, pinapatakbo. Meron kang pinapabaksak ngayong mga panahon na to. To have good training, kailangan maganda ang inyong pag-aaral. Ang lagi kong nasabi ko doon sa ibang kasamahan ninyo sa labas, nag-orientation, ko sa kanila, gawin nyo ng mag-aral kayo na mabuti. Study hard, talagang napakahalaga. Study hard. Sila nag-study hard. Ikaw, anong ginagawa mo? Ginagawa mo, snort hard, sing hot hard. Lang nga talaga to. Bago mo sabihan nag-study hard, dapat nag-work hard ka. Wala namang hard na nangyayari. Pambira talaga to. Ikaw dalang na lang kitang content. Dalang ko lang panoorin mga video mo. Puro kabalbalan pa sinasabi mo. Edukasyon. Dahil, lagi kong sinasabi ito, dahil ito yung natutunan ko sa sarili kong buhay. Dahil kapag magandang naging edukasyon mo, nag-aral kayo ng mabuti, napakabigat na kayamanan yan na nasa sa inyo. Walang magda-drop out ha. Kung makasabi na magandang pinag-aralan, kala mo nung nakapagtapos. At kahit ano pang mangyari sa inyo, hindi na makukuha yan sa inyo. Hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng nananakawin, hindi pwedeng kunin. Lahat ng ginamit niyang salita ay magkakasing kahulugan. Nakawin, agawin. Doon kasi siya magaling. Pambira, iba klase talaga itong Sa inyo presidente. yan. Yung edukasyon na yan. At yan ang tutulong sa inyo habang buhay na matutulong sa inyong mga sarili at sa inyong mga magiging pamilya at sa mga barabarangay ninyo, sa komunidad ninyo. Kaya nakakatuwa na makita dito sa Gentry at sa Cavite at sa lahat ng Pilipinas ay magagawan po natin ng paraan upang tumulong. Natapat pa po dito sa krisis natin na nangyari, yung oil crisis dahil sa gera nga sa gitnang silangan, ay nagtataasan yung presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sasabay yung ibang mga bilihin. Kaya mabuti na lang at meron na tayong programang ito. Hindi namin ginawa ito dahil sa krisis. Ginawa talaga lang namin ito. Swerte lang tayo. Mahal talaga ng Diyos ang Pilipinas dahil naisabay ang ating programa. Kaya po, meron din binulong sa atin si SILG John Vic, na bukod pa rito, meron tayong bubuksan na branch ng PGH na ilang beds ito?
dalawang 200 beds, meron tayong mag-groundbreaking daw kami. Itong Mayo na ito, isang PGH na ospital sa Carmona. Yeah. Kaya ang title ni Sec John Vic Secretary of All Local Governments, pero parang nauuna yung Cavite lagi. Nakakahalata na kami Ang sa nakakatawa, yung ginawa mong DILG, taga Cavite, ginawa mong ombudsman, taga Cavite, dating DOJ Secretary, taga Cavite, si Raulo ka ba? Natural, mauuna lahat yan. Lahat ng baho mo, alam ng mga rebelya. cabinet meeting. Puro Cavite yung naririnig namin sa ating mabutihing sekretary. Subukan mong hindi pagbigyan. Tignan ko lang, sigurado may kalalagyan ka sa mga remulya na yan. Sa dami ng bantot mo na nalalaman nila. Anong tao ka? Baka kayo dyan sa gabinete, magkainan. Pero mabuti yan dahil... Anyway, puno na ho tayo. Okay na, Brad, okay na. Okay na. By the way, nakataya na ho pala itong si Sir Jason. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Napakagandang balita ho yan. Mega love shoutout dito kay Sir Jason nasa likod mo ang PH update dyan sa laban mo na yan. Tayo naniniwala na talagang sa mga susunod na mga taon at buwan mas titindi pa ho ang ginagawang panggigipit ng administrasyon na to. Sa mga vlogger, sa mga nagsasalita, sa mga nagbubulgar, sa mga kabututan na ginagawa nila dito sa administrasyon. Mas lalala pa ho yan. Tayo ho'y nakahanda dyan. Sana mag-resign na lang, no? Mag-resign na. O kaya yung sambulate, pumirma na para matapos na tong bangungot na to. Ano talaga, bangungot ho itong nangyayari na to sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout dito kay Sir Jason. Umpisan lang ho natin sa pinakaunang, nawala pa. Laki po ang populasyon. Likot kasi sa makinarya nitong si PH update Anyway, ito na ho. Tuloy na ho natin itong mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kung tayo tatanungin, sapat na mga basihan na yung mga itinuran nitong si Martin Romualdez para magpatawag, ituloy ang hearing dyan sa Blue Ribbon at ipatawag itong si Martin Romualdez kasi sinabi niya marami akong nalalaman sa nagdaang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon. Kung iniisip nyo na mananahimik lang ako, hindi ako babagsak na mag-isa. Kung sakaling sa akin yung ibubunto niyan, may kalalagyan kayo sa akin. Yun ang gist ng naging video niya, di ba? At maya-maya bigla akong lumambot ang ombudsman at ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Natakot sila dito kay Martin Romualdez. Pakinggan natin ito si Sen Dante. Walang pakano natin ito si Sen Dante. Yo! President, distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege. Yan. One that strikes at the very heart of public accountability, the integrity of our institutions, and the trust reposed upon us by the Filipino people. On September 25, 2025, former Speaker Martin Romualdez was implicated in the flood control scandal after retired Marine Sergeant Orly Gutesa testified during the Senate Blue Ribbon Committee hearing that the lawmaker is a leading figure in this scandal. Gutesa alleged that as a security aide to former Congressman Saldico, he was tasked to carry and deliver suitcases containing basura, Yan. a hideous term they used for files of cash, approximately amounting to 48 million pesos each. He recounted that on one occasion, they brought up 35 suitcases for delivery to a residence identified as that of Martin Romualdez at 40 McKinley Street, Taguig. For 7 months since he was implicated by Gutesa, the former speaker remained silent. Yan. Only now has he spoken through a video statement dated April 21, 2026, where he finally addressed the allegations surrounding what is now one of the largest systemic looting of the national treasury in our nation's history, the flood control scandal. Ngunit imbes na maliwanagan ang taong bayan, ang kanyang mga pahayag ay lalong nagbunga ng mas maraming tanong kaysa sagot, Ginoong Pangulo. At first glance,
The statement appears to be a defense grounded in law, process, and institutional structure. But upon closer examination, Mr. President, this is not a clarification but a calculated narrative. And it is our duty as members of this chamber to dissect this narrative, expose its inconsistencies, and ensure that the truth is not buried beneath rhetoric. Yan. His justification for his prolonged silence, an alleged act of respect for the legal process. But lest we forget, this is the same individual who declined the invitation to appear before the Senate to answer questions under oath. Balagbag ho The ito, same individual balagbag ito. bestowed upon the inter-parliamentary courtesy by the chairman of the Blue Ribbon Committee. Let us be clear. Respect for the legal Palapakan. Ang problema dito, hinahanap ko tong privilege speech na to eh. Siya dati hinahanap ko to eh. Ang problema dito, nakita ko na naman sa bandang huli eh. Pambira, bakit hindi yung pagbukas ng ng plenaryo? Doon yung privilege speech. Wala pang nag-flag ceremony, privilege speech na agad dapat. Pambira, nag-uwian yung mga staff nung shipping Lacson. Doon yung privilege speech. Dapat yung pinakauna yan eh. process is not measured by selective participation. Yan. It is demonstrated through full and transparent cooperation, especially when public funds and national interest are at stake. Silence and inaction become complicity. He further claimed that he has cooperated with the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, Yeah. submitting affidavits and documents. But this alleged cooperation was done behind closed doors, without public scrutiny and without any verifiable records accessible to the Filipino people. Until now, when he conveniently authorizes its release. Why only now? Why at a time when the narrative is tightening, when testimonies are emerging, and when key personalities are poised to re-enter the jurisdiction of our laws? Mr. President, timing is everything. And in this case, timing speaks volumes. Let us now address the core of his defense, the claim that he cannot be the mastermind because the budget process is collective, multi-layered, and shared across branches of the government. The former speaker asked, how can I be the mastermind? That the question itself is revealing. By contesting only the label of being the mastermind, he implicitly concedes that he was part of the very system he enabled, the corruption in flood control projects. He deliberately tried to downplay the role of leadership within that process. The issue then is no longer whether wrongdoing was committed, but the extent of his role in allowing it. Mr. President, Ito ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Manginig ho kayo. Dito sa issue ng mga maanumalyang flood control scandal na to, hindi pa una talaga natin na pag-uusapan to. Pag umabot tayo doon sa punto na talaga magkakabulat-latan na ho, ika nga ng kung sino nga bang may pananagutan, mastermind dito sa isa na to. Si Aldeco, Estela Kimbo, Gis Escudero, okay? Mig Zubiri, Grace po, lahat ho ng mga nabanggit ho nating pangalan na yan. Mark my word. Ilan lamang ho yan sa mga pangalan na magiging pagka nagsalita yung mga yan, talagang marami ho silang maisisiwalat kung ano nga ba ang nangyari diyan sa napakalaki na yan na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. First time in history ho yan. Trilyon ang nangyaring nakawan. Mahigit 1 trilyon ha. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ito may project dito. So ibig sabihin yung lahat ng ilinlaan na pondo dyan sa mga proyekto na yan, wag natin isama to kasi nandyan naman yung proyekto na to. Nandyan nga. Yung problema natin dito, substandard naman. Hindi naman papakinabangan. Hindi porket nandyan yung flood control, nandyan yung riprap, nandyan yung tulay, nandyan yung kung ano-anong sinasabi nilang ginawa nila, hindi ibig sabihin, nandun na yung pera, doon itinapal ang pera. Hindi ho ganun gumagana yon. Hindi ho pwedeng ganun.
ilinagay dyan tapos isang bagyo lang dumaan, wasak kagad. Hindi pwede yun. Lahat ho ng infrastrukturang inimplement, itinuloy ng administrasyon na to, pinangunahan, kasama ho yan sa mga nangyaring nakawan sa 23, 24, 25, malamang sa malamang dito sa 2026 budget meron pa ho yan. Hindi maaari kasi na hindi sila magnakaw eh. Diba Marcos eh. Pagka-apelido Marcos, magnanakaw yan. Those of us who walk through the halls of Congress know this. Nothing moves in the House without the imprimatur of its leadership. The Speaker of the House is not a ceremonial figure. Is not a just passive participant. Is the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs, and ultimately determines what reaches the plenary. To say that the Speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Yan. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong sa anumang inisyatibo. By asking how he can be the mastermind, the former Speaker hid behind the complexity of bureaucracy. He repeatedly and thoroughly discussed the entire budget process while also passing the blame to the executive in line with its oversight on implementation and in line with the principle of command responsibility. Yan. But, Mr. President, the records of previous congressional and Senate hearings can attest to the fact that corruption does exist within the entire budget process, from budget planning by the executive to budget deliberation by Congress to implementation by the agencies and down to the final scrutiny by the Commission on Audit. To be more specific, while the executive submits the budget proposal, the House leadership decides which amendments are made during the bicameral conference. This is where the real flood control happens. Not in the control of rivers, but in the diversion of funds. Sir, the Speaker's defense further falls apart the moment he passes the buck to the former Senate President, Chis Escudero. Senator Escudero led this chamber from May 2024 to September 2025, thereby overseeing the Senate budget deliberations for only the 2025 national budget. Romualdez, on the other hand, served as the House Speaker from July 2022 to September 2025, overseeing the full cycle of 3 national budgets, 2023, 2024, and 2025. Mr. President, the former Speaker also issued a statement that should deeply concern this institution and the entire nation. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and the past administrations. What does this mean? This is not only a tacit admission that he is part of the whole mess, but also his preparedness to drag all others involved with him. Para bang sinabi niya na kung babagsak man siya, Ginoong Pangulo, hindi siya papayag na siya lang ang mag-isa. Hihilahin din niya ang iba pababa kasama niya. Is this a veiled threat, Mr. President? Is this an admission of knowledge of broader wrongdoing? Or is this an attempt to leverage information as a shield against accountability? If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Truth is not a bargaining chip, Mr. President. It is an obligation owed to the Filipino people. Mr. President, let us not be distracted by narratives of victimhood or claims of political persecution. The issue before us is simple. Public funds intended for flood control, funds meant to protect lives, livelihoods, and communities have been misused, diverted, or rendered ineffective through systemic anomalies. If you create, or worse, deliberately tolerate, as the Speaker, an environment where anomalies are allowed to fester and flourish,
where corruption becomes blatant and normalized, then you are not merely complicit. You can be also a mastermind. Yan. If you appoint a committee chair who not only overlook the red flags but also helps facilitate widespread corruption, you are answerable. You cannot invoke command responsibility in other departments yet isolate yourself from the doings of your own chamber. If you preside over a system where questionable allocations persist year after year, you are accountable. Mr. President, accountability cannot be selective. Yan. It cannot Correct. be convenient. And it certainly cannot be avoided through technicalities nor rhetoric maneuverings. The Filipino people are watching. They are demanding answers. And they deserve nothing less than the full truth. Ang sabi po nila, Ginoong Pangulo, huwag ninyo kaming linlangin. Huwag ninyo kaming paikutin. Ang katahimikan at pagbulag-bulagan ay hindi kawalang kaalaman, bagkus ito'y pakikiisa sa katiwalian. Kapag pikit mata o tikom bibig, ninyong hinayaang mag-ugat at mamayagpag ang anomalya, hindi po iyon inosenteng pagkukulang, kabilang na kayo sa sistemang nagbibigay daan sa paglaganap nito. Mr. President, Kabilang na ho pala tong si Ping Lacson di ba? Kabilang na to si Ping Lacson, diyan siya sinutukoy na ni Senator Rodante Marcoleta kasi kumbaga sa di ba, yung tipong inutusan ka, nasa harap na yung kukunin mo, hindi mo pa makita tutuklawin ka na niyan, di ba? Ganun ho nangyayari kay Ping Lacson. Nandyan na yung 18 Marine. Nandyan na si Martin Romualdez. Ay, saldi ko. Nandyan na si Stella Kimbo. Nandyan si Grace po. Di ba? Nandyan si Manuel Bonoan. Nandyan si Traiji Bolivar. Nandyan si Adrian Bersamin. Nandyan si Lucas Bersamin. Nandyan sila lahat. Present. Oh, sila yung mga tinuturong di umanong maraming nalalaman na diyan sa issue ng mga manumalyang flood control project. Bakit hindi pa natin leksyonin itong mga to? this representation calls for a relentless pursuit of truth, wherever the evidence leads, whoever it implicates, and whatever the consequences may be. Because in the end, the integrity of this institution and the future of our nation depend on it. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Palakpakan ho natin si Senator Rodante Marcoleta. Napakalaking bagay ho ng privilege speech na yan. Yan ho hindi yung privilege speech na mga contractor, gaganon si Ping Lacson, di ba? Mga yung tipong yung tag dito BGC boys. Oh, yung mga BGC boys, state witness na kayo. Pambihira. Ganyan mag-privilege speech. Si Ping Lacson pag nag-privilege speech parang supot O ano? Thank you, Majority Leader. Wala ka ba sasabihin? Pagka hindi daw kayo kumibo dito sa mga kabalbala na to, ibig sabihin, kasangkot na kayo. Dahil parang pinagtatakpan nyo na yung mga kalokohan na to. Hindi mo pa ba kukumpusahan? Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Diyan na pag-utusan na, tirahan nyo na yan. Pag hinihintay natin, banatan nyo na yan. Kaso wala tayong naririnig dito kay Tuta Soto. Di ba? Ano? Oh. Wala mag-interpolate? Saludo. Salamat, Senator Marcoleta. Oh. Ano? Hello? Yes, Yes, thank Majority you, Mr. Leader. President. For your information sa mga umaasa na magiging madali ang laban ng impeachment kung sakaling pumunta sa Senado. Inform ko lang kayo kung sa mga Dalyanista Tesemada, sa mga hindi pa nakakaalam, yan ang sasagupain nyo si Senator Rodante Marcoleta. Siguraduhin niyo na masasagot mga taga-prosecution.
ay yung mga congressman na magiging prosecutor dito sa impeachment ni Bibi Sara, siguraduhin yung siguraduhin yung hindi kayo makasinto-sinto dahil yari kayo dito kay Dante President, I move Marcoleta. that the speech of the gentleman from Tarlac and Pampanga be referred to the Committee on Public Accountability, or the Blue Ribbon Committee, Mr. President. And so, Gagawin natin dyan. Hearing no objection, so referred. thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we also recognize our distinguished colleague, Senator Erwin Tulfo, to avail of the privilege hour. Ay, wala Senator kwenta yan. Erwin Tulfo is Wala recognized. kwenta yan. Anak na to, kay Erwin Tulfo magpiprivilege. Kasi sasabihin yan. Di ba? Kung hindi mo rin kayang banata ng administrasyon na to ngayong mga panahon na to, hindi mo rin kayang isa-isahin yung mga kawalangihan nangyayari dito sa admin. Huwag ka na tumayo dyan sa Senado. Sayang lang oras ng sambayan ng Pilipino. Diyan sa privilege speech mo na yan. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Huwag kayo magpapabudol. Ano na ho tayo dito? Immune na ho tayo sa budol. Di ba? Para sa mga kasama natin dito sa PH Update, pagka-apelido, Marcos, ano kasunod yan? Magnanakaw. Di ba? Wala na ho yun. Kumbaga, tapos ang usapan. Basta Marcos, magnanakaw. Yun ho yun, mga kababayan. Maraming salamat ho. Mahal natin Pilipinas.